Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Josh? Sobrang na-miss ko yung boses niya. Parang gusto ko na lang siyang yakapin. Pero, pinangunahan ako ng guilt ko. Iniwan ko siya dun. Tulala. Walang imik. After ng pagkikita namin nung nakarang araw, hindi niya ako pinansin. Bigla na lang siyang naglakad palayo. Nung una, akala ko baka hindi siya yung nasa pictures na nakita ko since, yun nga, hindi niya ako pinansin. But no, that's really him and hindi ko alam bakit nawala na lang siya nang parang walang pasabi. I was really disappointed. Really. 6 PM na and still, I decided to go sa lagoon. Nagbabaka sakaling makita ko siya. I was there for 4 hours. Pero guess what? Wala. Walang Josh na dumating. Walang Josh na nagpakita. At may mga thoughts na bumabagabag sa ulo ko. What if nagsawa na siya? Na what if he decided na sukuan ako? Pag-uwi ko, dumiretso na lang ako sa kwarto. Walang ganang kumain, walang ganang magsalita. Humiga na ako. Pinatay ko na rin lahat ng ilaw. Tapos, pinikit ko na lang yung mga mata ko, nagbabaka sakali na panaginip lang to lahat. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin eh. Kaya I decided not to show up that time. Nagigilty ako over 2 things. Una, syempre, for being at fault. And pangalawa, for making her wait. Sobrang sakit sa pusong makita siyang nakaupo lang dun. Na para bang mataas yung hope niya na darating yung iniintay niya. Pero wala nang mas isasakit pa sa katotohanan na ikaw yung dahilan kung bakit wala siyang choice kundi maghintay. For the second time, binigo ko siya. Pero hindi ko na talaga alam eh. Wala na akong ibang maisip kundi ang lumayo sa kanya. Sa tingin niyo ba ano bang dapat gawin ko that time? That night, nung hiniling kong sana panaginip lang ang lahat, randomly for the first time after my accident, nanaginip ako. Tahimik lang yung paligid. Nasa lagoon ako. Walang tao. May hangin pero wala masyadong ingay. Mga kaluskos lang ng mga dahon at huni ng mga ibon yung narinig ko. And then suddenly, may narinig akong boses. Zoe. Nilingon ko. Walang tao. Zoe, wait! Tumakbo ako pero hindi ko alam kung saan. Maliwanag pero nakakatakot. May humahabol pero hindi ko rin makita kung sino. Parang may nagmamadali. Tapos biglang busina. Malakas, nakakabingi. Parang totoo. Zoe! Nagising akong hinihingal. Sobrang realistic. Akala ko totoong nangyari. Zoe, anak, okay ka lang? Tita, parang may humahabol po sa akin. Parang may mali. Parang may kotse, may ilaw. Kitang-kita ko po kung paano ako nasagasaan. Okay ka na. Panaginip lang yun, anak. Safe ka na ngayon. There's no need to worry. Pero tita, parang totoo. Parang hindi lang po siya panaginip.
nakita ko din po yung plate number. AUV 1 3. Shh. Halika na. Magpahinga ka na. Hindi yun totoo. Okay? Panaginip lang ang lahat. Opo. Sana nga po. Weird dream. Nasa lagoon ako, alone. Pero parang may kasama rin ako. May tumawag ng pangalan ko. Pamilyar yung boses. Tapos may ilaw. Maliwanag, masakit sa mata. Parang headlights. Tapos may boses na sumigaw ng pangalan ko. Zoe! For the first time, parang napanaginipan ko kung paano ako na-aksidente. Hello, I'm Tita May. Alam ko naman na kilala niyo na ako and surely first time yung marinig yung side ko. 4 p.m. pa lang umalis na si Zoe. She went to the lagoon as usual. I decided to stop this nonsense na. Alam ko na kung bakit tumigil nang pumunta si Josh sa lagoon. At hindi ko sila mapapatawad. Pagpasok ko ng room ni Zoe, sobrang kalat and nakita ko din yung mga journals, pictures at videos na ginawa nila. Tinago ko. Katulad ng pagtago ko sa mga bagay na makakapagpaalala kay Josh, gugustuhin ko na din kalimutan ni Zoe ang lahat ng tungkol sa kanya. The next day, yung una kong ginawa ay pumunta kay Tita May. Sinabi ko na sa kanya ang lahat. Na ako yung dahilan at siguro naman hindi na dapat pang pumapel ako sa buhay ni Zoe. Tita May. Oh, Josh, napadalaw ka. Kanina pang nasa lagoon si Zoe. Tita, I'm so sorry. Ako po ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari kay Zoe. Anong ibig mong sabihin? Kami po yung nasa kotse. AUV 138. Kung hindi ko po pinapunta si Zoe doon, hindi po mangyayari lang lahat nito sa kanya. Josh naman, pinagkatiwalaan kita. Hinayaan pa kitang lumapit sa kanya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba yung nagda-drive? Ikaw ba? Si Tito Carlo po, tita. I'm so sorry po talaga. Nung nalaman niya pong susuko na ako sa pulis, bigla na lang po siya nawala. Tumakas po siya. Don't worry po, tita. Hanapin ko po siya. Hindi. Sabihin mo sa akin yung totoo. Out of all people, bakit kayo pa? Alam mong hindi ko to palalampasin, di ba? Magbabayad kayo. I'm so sorry, tita. Wala akong nagawa kundi umiyak lang ng umiyak sa harap ni Tita May. Hindi ko rin alam pero dito ako sa lagoon dinala ng mga paa ko. Parang may utak. At doon, nakita ko ulit siya. Pero not like last time. Nakatulog na siya sa bench. Sobrang nagigilty na naman akong makita siyang nakatulog, nakakaintay sa akin. Masyado akong nag-worry kaya naman lumapit ako sa kanya para man lang bantayan siya kahit hanggang pagkagising niya lang. Nilagay ko sa braso niya yung jacket ko. Medyo lumamig na din kasi yung simoy ng hangin since gabi na. Bigla siyang nagsalita. Mahina lang pero malinaw. Para siyang nananaginip. Ikaw yun. Nakita kita. Napalingon ako sa kanya. Nakapikit pa siya kaya tinawag ko siya sa pangalan niya. Zoe? Nakapikit pa rin siya. Josh? Zoe. Ikaw yun. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.